Breakfast time! Kain po ng rice. Limang takal ng kutsara. Or baka hindi ko maubos yan, maging 4. Ito yung ulam ko for today, this morning. Hindi kami, nagkape na ako, pero hindi kami nagtitinapay kasi minsan kasi hindi na ako nagdi-dinner. Siyempre, self-discipline din. Kapag nakakain ako ng marami sa hapon, hindi na ako kumakain sa dinner time. Kasi, kakain man ako, kapiranggot lang. Kaya pag sa umaga, gutom ako lagi. Kaya, ang kinakain ko talaga, heavy breakfast. Para sa good healthy naman. Hindi, kailangan yung katawan natin ay healthy. Kaya piliin natin yung healthy life. Ito naman, kailangan 8 glasses. Kung panay release ka, dagdagan mas maganda. Kasi ito nagpapalinis sa part ng katawan natin. At unang-una, hindi tayo natutuyuan ang balat natin kung maraming tubig sa katawan. So, ang i-control natin sa katawan natin para laging healthy life, yung mga dikulay na inumin. Yung mga matatamis, iwasan nyo yun. Kung iinuman kayo nun, lagyan nyo maraming ice para yung tubig din yun yung yelo. Tubig pa rin yun. Pero yung mga matatapang na dikulay, iwasan mo rin ng marami kasi yung kidney natin, nagpa-function doon yun, may chance na masisira kung marami tayong mga kinakain ng hindi karapat-dapat na pagkain. Kailangan self-discipline lagi. Kahit marami tayong pagkain, kailangan may disiplina. So, much better, more on water sa katawan. Huwag din sobra kasi nakakasama din ang tubig sa katawan natin pag sobra. Lahat naman ay bawal or nakakasama kung sobra-sobra. Kaya yun lang, kung nakawalong tubig ka na nun, healthy life ka na doon. So, ang ulam ko ngayon ay simpleng buhay. Yan, kangkong na may tukwa at may piniritong isda. Bago to ginigisa-gisa lang ito, itong tukwa ay piniprito muna bago ihalo doon sa gisa lang muna, bawang and then sibuyas, gisa sa baboy. Ito piniprito muna para more on deliciosa ang pagkain. Yummy ang pagkain kapag pinirito ito. So, masarap ang pagkain kapag sinamahan mo rin ng positibong buhay. Kahit anong sarap ng pagkain, kung ikaw ang kumakain na hindi ka naging masaya sa araw na yon, kailangan laging masayang tunay. Umagang kay ganda lagi. Laging bitbitin natin yung positibong buhay. Huwag yung negatibo. Pagmasdan nyo, pag negative, pagising pa lang, yung mga mukha natin hindi na maibenta hanggang maghapon. Kung start ka ng Lunes ng umaga na ganun ang yung pag turing mo sa sarili mo, ang problema mo ay bit-bit hanggang isang araw yan. Hanggang 7 days yan. Or dahil kung naumpisan mo sa August 1, halimbawa, hanggang isang buwan yan, maging ganun, negatibo ang buhay. So, huwag natin piliin. Pagising pa lang sa umaga. Any situation, walang sitwasyon na madali. Walang buhay na walang problema. Walang buhay na walang mga pagsubok. Walang sa mga kawalan. Sa kawalan sa buhay. Yun ang nakahila ng stressful sa buhay. Pero manalangin at magsumikap. At may mga pamaraan. Diskarte sa buhay. No wonder. Masaya. Maging kontento kung anong mayroon tayo.
At lagi tayong magpasalamat kung anong hulog, kung anong yung... Kasi alam mo, kung kapag masikap ka, walang nagugutom. Kung madiskarte ka sa mga sinisinop mo yung pera mo, kung alam mo dalhin yun, hindi ka naghihirap. Pero kung maluho ka, bili ka ng bili nun, kung ano-anong ino-order mo, na yung pagkain mo ay hindi mo inuuna, hindi mo pinapriority sa araw-araw, ay gutom. Mabuti kung mayaman tayo, paano kung hindi tayo mayaman? Makisabay tayo sa uso, makisabay tayo sa mga kapitbahay ng mga kapitbahay mapipera, silip doon, focus ka sa pamilya mo. Huwag mainggit. Kung anong mayroon ka, magkontento lang. Thanks for watching, guys! Sana may natutunan kayo. Tanggalin ang stress dahil yun ang nakakatanda. Bilang mga nanay, be wise. Mahalin lagi ang sarili. Huwag tayo magpadala sa agos ng mundo na sa mga pasakit. Nagpapadala tayo. Thank you for watching, guys. Sana may natutunan kayo lagi. Thank you!